Talagang ang naharangan niya ang sword art na nagpabagsak sa bawat kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang atake ni Namgang ay napigilan. Tingnan mo iyan, panganay na kapatid. Hindi normal ang batang iyan. Ngayon, kawili-wili ito. Ginagamit niya ang kanyang kapaligiran para punan ang sarili niyang mga kakulangan, pero hindi sapat iyon. Ang dahilan kung bakit malakas ang malakas ay sa katunayan ay napakasimple. Tinatawag silang malakas sa isang dahilan. At kaya nilang baluktutin ang mundo ayon sa kanilang kagustuhan. Pangalawang kapatid, kung iyan lang ang kabuuan ng mayroon ng ating maliit na kapatid, kung ganoon ay dismayado ako sa iyong pagtatasa. Hindi, may higit pa sa kanya kaysa doon. Ang ating maliit na al ay may taglay na isang bagay na wala ang panganay o ikatlong kapatid. Isang katangian na si ama lang ang makakapagpalabas. Isang bagay na mahirap ipaliwanag sa salita. Marahil ang ating maliit na kapatid ay may isang bagay na kahit si ama mismo ay hindi kayang maunawaan. Gumagawa siya ng mga inobasyon sa Namkong sword style na wala pang nang ahas na subukan. Kung mabaigo ang ating bunsong kapatid sa laban na ito, lahat ng pag-unlad na nagawa niya ay maaaring mawala, at babalik ang lahat sa dati. Hindi ito ang buong kakayahan ng iyong kapangyarihan. Ipakita mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Kung gusto mong protektahan ang lahat ng binuo mo hanggang sa puntong ito, ngayon na. Nahihirapan si Deseo na depensahan ang sarili laban sa walang tigil na pagsalakay ni Namgang. Ang mayroon ako ngayon ay hindi sapat. Para masira ang harang na ito, kailangan kong malampasan ang sarili kong mga limitasyon. Kailangan kong tahakin ang landas na hindi ko pa kailanman nadaanan. Hindi ang harmonya ng yin at yang, kundi ang pagsasanib ng yang sa yang. Pero ang kanyang katawan ay nasa limitasyon na nito. Ang tanging magagawa niya ay magngit-ngit ang mga ngipin at kumapit ng kaunti pa. Lalaban ako hanggang sa huli. Thunder Emperor Technique, Supreme Thunder Rain, Foryang Sword Style, Ultimate Technique, Foryang Descent, Clear Wine Sword Style, Ultimate Technique, Raging Storm of 10 Layers, Golden Hegaimon Dragon's 18 Palms. Biglang nanigas si Namkong So. Nararamdamang may sisibog na, isang angle ng dragon ang dumagundong sa buong kalangitan. Iyon ang Black Dragon na nagpipilit makawala mula sa kanyang kakon at magising. Sa ganitong bilis, hindi ba't nasa malubhang panganib ang Young Master? Kung patuloy na itutulak ng Young Master ang kanyang sarili ng ganito, ang kanyang mismong buhay ay malalagay sa alanganin. Mukhang sabik ka ng makawala, hindi ba? Sige, sige na, magwala ka hanggang sa gusto mo. Kung saan may yang, kailangan din may yin. Ice Dragon's First Palm, 5 Elements, Fire Dragon, Water Dragon, Wood Dragon, Gold Dragon, at Earth Dragon's First Palm. 5 dragon ang sabay-sabay na sumugod kay Namkong So, pero sa isang teknik, ang Absolute Severing Slash, hiniwa niya ang mga dragon hanggang sa maging mga piraso na lang ang mga ito. Isang atake na naglalaman ng kabuuan ng aking lakas ay ganap na nawasak ng isang kumpas lang ng kanyang espada. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Wala na akong paraan para harangan ang teknik na iyon ngayon. Sobrang lakas lang talaga ng mga kapatid ko, at mahina pa rin ako gaya ng dati, gaya ng sa dati kong buhay nang matalo ako sa panganay kong kapatid at naduraj ang aking dantian. Kung matatalo ako sa ikatlo kong kapatid ngayon, tuluyan ng mapipuli ang braso ko. Tapos na ang laban na ito. Alam kong malakas ang ikatlong Young Master, pero hindi ko akalaing ganito kalaki ang agwat. Young Master, kung maglalakas loob kang matalo, ako ang makakaharap mo. Sumpa man, hindi kita palalampasan. Hahambalusan ko pa ang ulo mong iyan para magising ka. Batang ito, so, ano naman kung matalo ang Young Master? Bakit ka ba nagagawa ng ganitong eksena? 500 pirasong ginto. Tumaya ako ng 500 pirasong ginto sa Young Master. Sandali lang. Huwag mong sabihin kayong mga matatanda ay tumaya sa kanyang kalaban. Kayo ay mga traidor. Ang resulta ng laban na ito ay napagdesisyonan na. Kung matatamaan siya ng teknik ng espadang iyon, ang kanyang mga sugat ay mas malala pa kaysa sa dinanas niya noong huling taon na assessment. Kailangan ko itong itigil. Pero bigla siyang nakaramdam ng napakatinding pressure. Iyon ang pinuno ng pamilyang Namong na pinipigilan siya sa kanyang paghakbang. Sa sandaling ito, sumisigaw ang isip ni Deseo.
Anong uri ba ng tao ang gusto mong maging? Gusto kong maging isang tunay na martial artist. Sa totoo lang, ang pangarap ko ay hindi lang maging isang practitioner. Mahal ko ang martial arts. Ang mga ugnayan ko sa mga tao mula sa dati kong buhay at sa buhay na ito, bumuo sila ng bago at mas konkretong pangarap sa loob ko. Ang pagnanais na manatili sa tabi nila ng mas matagal pa. Nalaman ko na kung paano sisirain ang sword style ng ikatlo kong kapatid. Kailangan ko lang gumawa ng teknik na mas malakas, mas perpekto. Sigurado ako, Rito, nakita ko na ito noon. Bago ako bumalik sa nakaraan, sa araw ng tournament sa pagitan ng mga young master, isang perpektong teknik sa espada. Iyon ang mismong kilos na ganap na sumire sa buhay ko. Hindi ko inakalang balang araw ay ito ang magiging susi para iligtas ako. Nanood ang kapatid ni Deseo ng may takot. Iyan ang Supreme Sword Art. Ang kaisa-isa at perpektong teknik sa espada ng ating ama. Ang mismong sining na palagi kong hinahangaan at pinagsisikapang matutunan. Paano? Paano nalaman ng maliit kong kapatid iyon? Isang martial art na tanging ang isinilang na may spirit ng isang hari lamang ang makakapag-master. Ito ang ultimate martial art ng Namong Clan at ang pinakamalakas sa buong mundo ng martial arts. Ang katotohanan iyon ay hindi mapapasubalian. Ang Supreme Sword Art, isang form lang ang natatandaan ko. Itataya ko ang lahat ng mayroon ako sa isang hampas na ito. Isang maliit na ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Namgang. Ito na iyon. Ito ang duel na hinihintay ko. Gaya ng inasahan ko, hindi ako nagkamali sa iyo. Ang tanging tunay na karibal ko ay ikaw lang, maliit na kapatid. Hanggang ngayon, madalas akong nakikipag-spar sa mga elder, mga squad captain, at kanilang mga lieutenant. Siyempre, marami akong natutunan sa pakikipag-spar sa kanila, pero natalo ako. Gaya ng hinala ko, tunay kang nakakatakot. Ang lakas mo ay lumalaki sa bilis na kamangha-mangha araw-araw. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal at malalampasan mo na ang iyong panganay na kapatid. Kamakailan, hindi ko maalis ang pakiramdam na nagpipigil sila kapag nakikipag-spar sa akin. At tuwing naiisip ko iyon, isang masamang pakiramdam ang bumabalot sa akin, ginagawa akong mainggitan sa mga taong nakakapagbuhos ng lahat laban sa isang katumbas nila. So, ganito pala ang pakiramdam nyon. Maliit na kapatid, magsama-sama tayo ng mas madalas mula ngayon. Gusto ko rin iyan. Masyado kang maingay. Maupo ka. Opo, sir. So, kailan ninyong dalawang balak magkita? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang ating maliit na pigi dito ay pinaka-cute kapag kumakain. Kung ganoon, tawagan mo ako kapag oras na para kumain, ha? Ito ang unang pagkakataon na inilabas ko ang aking buong lakas, kaya hindi ko ito makokontrol ng perpekto. Pero ang pagsasabi niyon ay marahil ay redundant na. Ang talim na iyon, mukhang kaya nitong hiwain ang kahit anong harang sa landas nito. Ang sword style ng ikatlong kapatid ay parang isang talim na kayang pumutol ng kahit ano sa harap niya, pero sa huli, tao pa rin siya. Paano magiging isang buhay na talim ang isang hamak na tao? Mananalo ako. Mananalo ako rito at aalis na sa pamilyang Namgang ng tuluyan. Lahat kayo, bumaba na rito ngayon din. Hindi natin pwedeng hayaang lumipad ang kanilang internal energy o ang mga labi mula sa stage. Masusunod po, ang mga young master ay muling magpapalitan ng mga hampas. Maghanda kayo. Ang sisikat na bituin ng henerasyong ito ay, "Oh, young master, gising ka na pala, malaking ulo." Gaano ako katagal na nawalan ng malay? Halos 2 araw na. Ganoon ako katagal na tulog. Anyway, bakit nandito ka pa rin? Hindi ba umuwi ka na? Sa totoo lang, ngayon ang huling araw ko sa pamamahay ng mga Namgang, at gusto lang kitang makita sa huling pagkakataon bago ako umalis. Ngayong gising ka na, aalis na ako, ha? Nagbibiro lang ako. Aalis ka na talaga. Bakit biglaan? May nagbabanta ba sa iyo? Pinipilit ka bang umalis? Hindi ganoon. Mayroon lang akong kailangang asikasuhin sa sarili ko. Babalik ako kapag tapos na. Sa hitsura ng mukha niya, wala siyang sasabihin sa akin kahit pilitin ko pa siya. Sige, kung ganoon. Oh, tama. Ano ang naging resulta ng laban? Iyon, huwag na lang. Hindi ko na kailangang marinig para malaman kung paano ito natapos.
Well, mag-ingat ka sa paglalakbay. Opo, magkikita tayong muli. So, natalo ako. Lintik. Pero kahit papaano, ibinigay ko ang lahat ng mayroon ako. Anong problema? Naging pabaya ka ba at may naiwan? Nabalitaan ni Kuya Namkong na ang mga gamit na ito ay maganda para sa iyong paggaling, kaya nagdala ako. Salamat, Kuya. Salamat sa pagpunta mo rito ng personal para bisitahin ako. Sobra akong naantig. Aalis na ako. Tumatalab na ito agad. Mukhang isa itong spirit elixir na may pinakamataas na kalidad. Well, ngayon mukhang ganap ka ng magaling, ha? Ano? Ang ikatlong kapatid, si Namgang, anong ginagawa mo rito? Hayaan mong kainin ko muna ito. Hay, hindi ko pa nga nasisimulang mag-meditate. Nararamdaman ko na ang pagbabalik ng aking sigla. Gaya ng alam mo na, ako ang pinangalanang rising star ng ating henerasyon ngayong taon. Oh, tama iyon. Alam mo ba kung ano ang hiningi ko sa pinuno ng clan? Hula ko ay humingi ka ng duel sa ating panganay na kapatid na si Namgang Day. Humiling ako na ilipat sa Blue Dragon Hall, sa mismong lugar kung saan ka tumutuloy. Dahil gusto kitang makapagsaya sa pakikipag-spar araw-araw. Ano? Arg! Bakit? Habang lalo kong sinusubukang tumakas sa lugar na ito, lalong nagiging komplikado ang mga bagay. Mag-uusap tayo kapag nakatayo ka na uli. Inabot ka ng 2 buong linggo para lang may dilat ang iyong mga mata. Noong panahon ko, isang gabing tulog lang ang kailangan ko para ganap na gumaling. Dahil sa hinamong iyan, hindi ka takatakang sobrang bain baby ka ng mga kuya mo. Ama, mukhang binigyan ako ng isang Great Rejuvenation Pill at isang Great Purity Pill. Hindi ka takatakang napakatindi ng amoy. Isang Great Rejuvenation Pill at isang Great Purity Pill. Sandali lang. Kung pumunta rito si ama hanggang dito, posible kayang siya rin ay. Bigla mo akong gin-icing. Akala ko may nangyaring sakuna. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na ang Young Master ay madyay gising ngayong araw o bukas? Hindi man lang kawili-wili. Hey Diseo, hindi mo ba nakikitang napaka-cute ng matandang iyon? Anong bahagi niya ang cute? Anyway, kaya mo na bang paikutan ang iyong energy? Hindi ko man lang kayang tumayo ngayon. Inaasahan na iyan. Makinig ka, bata. Kung hindi dahil sa akin at sa iyong ama, nakikipag-chess ka na sana kay kamatayan ngayon. Para sa mga detalye, ang ama mo na lang ang magsasabi sa iyo mamaya. Maging ang kanyang dantayon ay nagkaroon ng bitik. Sa ganitong bilis, ang buhay niya ay nasa malubhang panganib. Para gamutin siya, kailangan natin ng purong internal energy na katumbas ng 10 Great Rejuvenation Pills. Pero saan tayo makakahanap ng ganoon karami? Ipaubaya niyo sa akin. Tumabi kayo. Inilipat niya ang kanyang internal energy sa iyo sa loob ng 1 buong linggo ng walang tigil. Hindi ko inakalang ang matandang iyon ay magiging ganito kadebotado sa sarili niyang laman at dugo. Siya nga pala, narinig ko ang balita. Mukhang hawak mo na sa leeg ang 3 mong kapatid. Paano mo nalaman? At anong pinagsasabi mo? Nakita ko ang opisyal na anunsyo kaninang umaga. Anunsyo? Nasaan? Itatapon ko iyan agad-agad. Ang batang daye na iyon ay naipakalat na ang balita sa buong mundo ng martial arts. So, dahil doon, ikaw na ang pinakamakapangyarihang figure sa buong mundo ng martial arts. Mas maimpluwensya pa kaysa sa Namkong clan. Paano iyon? Masaya ka ba? Lintik, na wala na sa sarili ang hanggal na iyon. Sumpaman, Young Master, pakiusap maghintay ka ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, babalik ako bilang isang lalaking karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Sa wakas, nakakagalaw na ako ng kaunti uli. Ang anak ng tinapa na iyon, isipin na mag-iiwan lang siya ng sulat at maglalaho. Maghintay ka lang pagbalik mo. Pakiramdam ko ay gaya rin ito noong unang araw na natutunan ko ang martial arts. Pagkatapos kong bumalik sa nakaraan, ito ang mismong lugar kung saan ako unang nagsanay. Nagpa-practice ng 3 talent sword form sa buong magdamag. Nararamdaman ko ang daloy ng energy sa pagitan ng langit at lupa. Maaari kayang dahil ito sa na-master ko ang mga teknik sa espada ni Kuya Namkong Day. Ang pakiramdam sa aking mga paa ay napakatalas. Nararamdaman ko ang lahat sa loob ng lupa. Ang dulo ng aking mga daliri, ang aking mga tainga, maging ang hangin na dumadausdos sa aking katawan.
Pakiramdam ko ay kaya ko na itong suluhin ngayon din. Ang aking kapatid, ang aking ama, maging si John. Tama na ang mga ligaw na isiping ito. Ngayon, kailangan kong mag-focus sa pagpapanumbalik ng durog na katawang ito sa dati nitong kalagayan. Matapos ang lahat ng mga araw na iyon ng tagtuyot, ang buhos ng ulan na ito ay napakasarap sa pakiramdam, hindi ba? Masaya ba kayo? Ang balak ko lang ay isang mahinang ambon. Bakit parang may mga balde ng ulan na bumubuhos ng ganito? O tupa, mamamatay ang aking maliliit na sanggol. Sandali lang, may kakaibang pakiramdam. Isang dami ng internal energy na 3 beses na mas malaki kaysa dati ang dumadaloy sa akin. Ang tindi ng kapangyarihan ay napakalaki. Sa ganitong bilis, halos katumbas na ito ng isang buong heavenly cycle. Ang aking mga meridian ay dumbbell ang laki at ang density nila ay dumbbell rin. Hindi lang iyon, kundi ang aking dantian ay lumaki rin ng husto kaysa dati. Ganap na bang nagbago ang aking katawan? Oh, tama, hindi ito ang oras para mag-alala tungkol doon. Hello mga idolo, hanggang dito pa lang ang updated chapter ng manhwa na ito. Habang inaantay natin ang next episode, baka meron kayong request na i-recap natin. Comment nyo lang sa ibaba.